Hello mga ka-trade! Welcome po sa ating panibagong series ng Forex Weekly Outlook. Sobrang lalim ng gold, no? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung ready ka na, let's go! Dito tayo ulit sa ating economic calendar dito sa myfxbook.com. So, by Monday, June 15, ito, dito sa impact na column. So, mayroon tayong nakaread dito 8:30 during New York session. So, ayan. And Tuesday, ito, during Asian, 10 a.m. and 9:30 and 10 a.m. Ito sa Chinese yen. And then, Japanese yen, 11 a.m. And then, 12 noon, ito, sa Australian dollar. London session, meron dito sa may euro, 5 p.m. And during New York session, 8:30 ng gabi. Wednesday, Asian session 7:50 a.m. sa Japanese yen. Ito. London session 2 p.m. dito sa JBP pairs, merong high impact news. And then during New York session, ito guys, meron tayong at least 5 na high impact news sa New York session. Start siya ng 8:30 ng gabi. Thursday, so ito guys, abangan natin to 2 a.m. Madalas nangyayari to ng second week of the month. Ito 2 a.m. itong Fed interest rate. So yung previous is 3.75%. Ito yung naging interest rate. And then ngayon halos walang pagbabago. So possible na mas umangat pa si US dollar or posibleng bumaba. So tingnan natin kung ano mangyayari sa Thursday 2 a.m. And then Asian session, wala. And then London session sa JBP pairs 2 p.m. And then 3:30 p.m. ito guys, so Swiss franc. And then JBP, merong high impact news. And New York session, show more. Ito, start siya ng 8:30 Thursday. And Friday, Asian session 7:30 a.m. sa JPY. London session 2 p.m. Ito, JBP pairs. And then New York session, Canadian dollar naman. Right, so yan yung mga high impact news na nakaschedule natin this week. Lalong-lalo na guys, huwag kalimutan yung Fed interest rate for sure. Sobrang volatile ng market. Okay, so punta tayo ngayon kay DXY. So sa DXY, ito yung expect natin last week na posible sana siyang bumaba dito. Ito sa may demand area kasi hindi pa yan na-mitigate. Pero ang nangyari, lumipad siya. So na ngayon, ito yung pinaka-demand area natin na hindi pa natatap na market. Na possible next week, possible na i-respect niya to at lumipad siya. Pero kung hindi niya i-respect tong area na to, posibleng bumalik talaga yan dito sa may demand natin. Tingnan natin sa 4 hour. So, ngayon, nagkaroon na dito ng liquidity grab. Ito, liquidity grab. Minanipulate ng move na to, itong mga liquidity na to, kung saan nandito yung mga buy side liquidity natin. And then ito, sell side, liquidate din ng move na to. So, possible next week, umakyat yan dito and bumaba. And then, ito yung pinaka-demand area natin sa may daily time frame. Na once na i-respect niya to, posibleng lumipad siya. Okay, pero posible ding bumaba pa lalo para i-mitigate niya tong demand na to. Right? So, yan yung analysis natin dito kay DXY. So, titingnan natin next week kung ano pa yung mga additional confirmation na ibibigay niya. Right? So, punta tayo ngayon kay gold. So, si gold, sa daily time frame, ito, sobrang lalim guys. 'Di ba? Ito yung diniscuss natin sa previous natin ng Forex Weekly Outlook na posible niyang i-liquidate tong swing low na to, which is nangyari. Ayan. So sa ngayon, zoom in natin. Titignan natin, mayroon pa ditong fair value gap na natitira. Ayan. Tapos meron pa ditong maliit. Ito. Ayan. At yung isa na mitigate niya na. Ito. Alright, so if ever na this week lumipad si DXY, so possible si gold baka magdire-diretso yan pababa. Pero
Meron pa ditong fair value gap na posible niya pang i-mitigate yan or itong nasa taas. Okay, so sa 4 hour, ayan, sa 4 hour, ito sa ngayon, nagkaroon dito ng range. Itong area na to, nagkaroon ng range. So, if ever na mag-breakout siya dito, hanap tayo dyan ng long position para i-mitigate tong fair value gap na to. Yan yung pinakaunang target natin and then itong pangalawa. So, once na umakyat siya dito, next week, mag-aabang din tayo dyan ng confirmation kung magmo-momentum ba siya, paakyat dito or i-respect niya tong area na to para sa bearish position. Alright, so if ever naman niya i-break niya to, so dyan naman tayo maghanap ng confirmation para sa sell position. So yan yung analysis natin sa XAU USD dito kay gold. So punta naman tayo kay BTC USD. So daily time frame, ito kung titingnan natin sa monthly, ngayon nandito na sa may demand area si Bitcoin. Okay, pero ang nangyari, itong pinaka swing low na to, na liquidate ng move na to. Right, punta tayo sa daily time frame. Ayan, so ngayon, nagkaroon dito ng range. Nandito na siya ngayon sa market condition na consolidation. So meron dito fair value gap na hindi niya pa nami-mitigate. Ayan. Ito. Tapos meron pa dito. Right, so last week hindi ako nag-trade kay Bitcoin kasi hindi siya nagbigay ng mga magandang setup. Katulad nito, nagkaroon lang talaga siya ng range position. So hindi natin alam kung ano yung direction niya. Pero syempre may mga iba na scalper or day trader na malupit tumingin sa market. Kahit ganyan yung condition ng market natin, nakakahanap pa rin sila ng mga entry position. Pero ako last week, hindi ako nakapag-entry dyan. Oo nga, no, meron dito magandang setup, oh. Hindi ko nakita to, yan, no, target to, 1:2 din to, sayang. So, ayan yung analysis natin guys kay Bitcoin. So, sa ngayon, nakikita natin sa daily time frame, nasa consolidation stage siya. So, wala pa siya magandang confirmation para talaga do sa solid na setup na meron tayo. So, next week, abang-abang tayo ng mga additional confirmation. So, punta tayo ngayon kay Euro USD. Ito, daily time frame. So, as usual, sa previous natin na mga analysis, ayan, sa daily time frame, ito, kahit pa paano na mitigate na ni Euro USD itong fair value gap, and then meron pa ditong demand area na hindi niya pa nababalikan. So possible na itong demand na to, ito, yan, possible na next week i-respect yan ni market para sa sell position. Ito kasi kailangan niya i-liquidate to guys, so right, pero ito magandang indication din to. Actually di ako gumagamit nito, yung word na engulfing candlestick. So engulfing to, so magandang indication din yan na nagkaroon dito ng big push, possible na bumalik dito and umakyat. Alright, so depende kung ano yung mga additional confirmations na ibibigay ni Euro USD next week. If ever na magbigay siya dito ng sell confirmation, magti-take tayo dyan ng sell position and possible target profit natin itong swing low or itong swing low na to. Pero if ever na bumalik siya dito sa demand area, ayan, so if ever na bumalik siya dito sa demand area na to at magbigay siya ng buy confirmation kasi nagkaroon ng big move dito or also known as market structure shift, pwede tayo mag-abang dito ng confirmation para sa long position. Right? So, ngayon, yung pinaka-POI natin, itong area na to, or itong area na to. Okay? So, if once na i-respect ni Euro USD itong supply na to, then mag-aabang tayo dyan ng sell position. So, yan yung analysis natin dito kay Euro USD. Punta naman tayo kay JBP USD. So, sa monthly, nabura ko na pala ang aking drawing dito. So, ito yung pinaka-supply natin. In currently, yung price nandito sa supply. Punta tayo sa daily. So, sa daily,
Ito, nagkaroon dito ng market structure shift itong move na to. And then, mayroon ditong demand area na hindi niya pa na-mitigate. So, ito rin, nagkaroon dito ng big move itong area na to. Tapos, kung iso-zoom in natin, nandito na siya ngayon sa may supply zone. Tinap niya na. So, if ever na next week din, magbigay siya dito ng sell position or confirmation. Ito yung pinaka-POI natin. Magabang din tayo dyan ng sell position. Pero, if ever na hindi niya i-respecto, possible na lumipad yan si JBP-USD para i-mitigate itong area na to. Itong supply na to. Right? So, ito yung pinaka-POI number 1 natin at POI number 2. If ever na i-respect niya to, maghahanap tayo dito ng short position. And then, ito yung target profit natin. Itong dalawa na to. Or pati ito. Okay? So, yan yung analysis natin guys dito kay JBP-USD. So, punta naman tayo sa pinaka-last currency pair natin. Itong AUD-USD. So, sa daily time frame, bearish yung market. Meron dito fair value gap na hindi niya pa na-mitigate. And then, meron din ditong demand area. Ayan. So, sa ngayon, ang pinaka-POI natin, ito, number 1. And then, number 2, para ito sa long. Ito naman para to sa short. Sa daily time frame, nandito siya ngayon. Kahit pa paano nag-create siya ng kaunting range sa 4 hour. Ito na yan. So, if ever na umakyat siya dito, mag-abang tayo dito ng sell position at yung target profit natin dito. And then, if ever na hindi naman niya to i-respect, so possible na umakyat siya dito sa pinaka-POI natin na pangalawa. So, ito yung POI number 1 and then ito yung POI number 2. So, yun guys, yung mga diniscuss ko dito sa series na to, yung market bias ko, yung possible na magiging direction. And then, pagdating sa setup and confirmation, nakasalalay yan kung ano yung rules na sinusunod mo. So, yan yung analysis natin dito kay AUD-USD. So, sana marami kayong nakuhang idea, lalong-lalo na doon sa market bias na makakadagdag sa confluence or strategy na ginagamit nyo. Kung may questions ka or clarifications, mag-iwan ka lang dito sa comment section natin and susubukan natin yan sa sagutan isa-isa. And then kung may naisip kayong topic na pwede natin pag-usapan, i-share nyo lang po dyan sa comment section. Right? So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell icon na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos na in-upload natin dito sa channel natin. So yan lang for now at kita-kits ulit tayo sa next na video. See you!